Hingi tayo ng update sa ginanap na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, mahigit isang oras lang mula na matapos ang programa ay payapa na nag-disperse yung mga membro ng Iglesia ni Cristo na dumalo dito sa Quirino Grandstand. Sa mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa, tumutok ang National Rally for Peace. Sa programa, ipinunto ng mga opisyal ng INC ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa bansa. Nagpaalala rin sila sa tungkulin ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan na maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan at hindi raw para sa pansariling interes. Dapat daw na magkaisa para tumatag ang bansa at tigilan na ang bangayan sa politika. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay may dalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-samang pumunta. Hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Ang pinakamahalaga yun bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga Iglesia ni Cristong umaten. Iisa lang ang panawagan Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga, magkaisa tayo, napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yang mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Tulad na ipinangako na hanggang alas 6 lang ng gabi ang peace rally ng INC, mabilis nga nag-disperse yung mga dumalo sa Quirino Grandstand. Dala-dala ang kanilang mga placard ng pagsuporta sa kapayapaan. Mabilis at payapang nakalabas ng Quirino Grandstand ng mga dumalo na nasa harap ng Quirino. Ang National Rally for Peace ay inorganisa ng INC bilang pagsuporta raw sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, nagpaabot naman ng pasasalamat si VP Sara. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Sa ngayon, Emil, ay bukas na ang lahat ng mga kalsadang isinara kanina, partikular ang bahagi ng Padre Burgos Avenue at Roas Boulevard sa harap ng Luneta. At yan ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Natutuyo at kalaunan namamatay ang mga tanim na sugarcane pag tinamaan na ng sakit na kung tawagin ay red rot disease. Kaya para matulungan ang sugarcane farmers natin, isang prototype rover ang binuo ng grade 11 students para sa early detection na ginamitan ng artificial intelligence. Tara, let's change the game! Halos 400,000 hektarya ang pinagtataniman ng sugarcane o tubo sa bansa. Ang industriyang yan nagkakahalaga ng 38.2 billion pesos mula 2018 hanggang 2020. E paano pa kaya kung mapapanatiling malusog ang mga pananim? Kabilang sa binabantayan ang red rot disease, isang uri ng fungus na nagdudulot ng pagtuyot at pagkamatay ng mga tanim na sugarcane. Para maagapan ang pagkalat ng sakit sa mga pananim, isang prototype ang binuo ng grade 11 students na sina Rain, Sofia, Juan at Rev ng Quezon City Science High School. Yan ang radyo, isang AI-powered rover para sa early detection ng red rot disease. So we decided agriculture since it's one of the 3 most highest earning sectors of our economy. We also found out na sugarcane actually produces a lot for our economy.
Gumamit ang grupo ng remote-controlled RC car chassis bilang base. Nilagyan ng kamera para makita nito ang paligid. At pinrogram nila ang artificial intelligence para ma-recognize ang red rot sa sugarcane. Nilagyan din ito ng solar panels para ma-maximize ang sikat ng araw sa mga taniman. Ready na nating paandarin itong radyo. Ito makikita natin, meron siyang camera dito sa taas. Siya yung nagde-detect kung meron bang red rot, yung mga sugarcane. Ang magkocontrol naman dito sa radyo, itong remote control. At pag meron siyang na-detect dito, automatically magsisend siya ng message sa mga farmers para i-notify sila na merong affected. Ang grupo, nagsagawa rin ng field research sa isang sugarcane farm sa Florida, Pampanga. It took us 1,600 individual images we manually got. We have results of having near 90% accuracy. Sulit ang pagod dahil ang kanilang proyekto naging finalist sa NCR National Science and Technology Fair last November. Ganito ka-extensive ang research studies ng mga bata, and because of that, it paid off their sacrifices that they made. There you have it mga kapuso, isang innovation mula sa ating senior high school students na malaki ang potensyal na matulungan ang mga sugarcane farmers ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Navier, changing the game! Pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Marcos dahil sa anyay diplomatic response nito sa agresibo at mapanghamong aktibidad sa South China Sea. Sa gitna yan ng trilateral virtual meeting ng dalawang Pangulo at ni Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Sa pulong, muling nag-usap ang tatlong bansa tungkol sa ekonomiya, maritime at teknolohiya. Binanggit ng mga pinuno na malayo na ang iniusad ng kooperasyon ng tatlong bansa mula noong trilateral summit noong April 2024. Umaasa rin ang Amerika at Japan na lalo pang mapalalim ang kooperasyon ng tatlong bansa sa iba't ibang aspeto. Mga kapuso, may mga pag-ulan ulit na nagpabaha sa ilang bahagi ng bansa. Sa Palawan, lubog sa matinding baha ang ilang barangay sa bayan ng Brooks Point at Sofronio, Española. Ayon sa kanilang PDRMO, umaga pa lamang ay nakaranas na ng malakas na ulan sa probinsya kaya mabilis tumaas ang tubig. Pahirap pa naman ang pagdawid ng mga sasakyan sa spillway na ito sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa mga residente, patuloy pa rin nararanasan ang malakas na buhos ng ulan sa kanilang lalawigan. Mistulang ilog naman ang mga kalsada sa Baco at Calapan sa Oriental Mindoro. May mga sityo na hindi na madaanan dahil sa taas ng baha ng ilay abot tuhod at baywang na. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdulot ng masamang panahon sa Mimaropa at Bicol Region kagabi at kanina. Sa ngayon, pansamantalang humina na ang epekto ng shear line pero patuloy na makaka-apekto sa bansa ang easterly sa Tamihan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may ulan na sa eastern sections ng Northern at Central Luzon, halos buong Southern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, pati sa Caraga, Davao Region. Magtutuloy-tuloyan sa hapon pero mas malawakan na ang mga pag-ulan sa Mindanao. May matitinding ulan pa rin sa ilang lugar sa bansa kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya po kaninang tanghali sa Maynila, posible rin ang panakanakang ulan bukas. Seven days to go at magbabalik na ang dambuhala ng GMA Prime. Sa panibagong adventure ng bida nitong si Ruru Madrid, kabilang sa mga aabangan ang mga magiging kalaban at kakampi ni Lolong Bayani ng Bayan. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang dambuhalang serye ng Kapuso Network magbabalik na this 2025. Ang Lolong Bayani ng Bayan na muling pagbibidahan ni Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Sa Season 2, mas pinalevel up ang aksyon. Si Lolong mas marami na ring makakalaban. Hindi lang basta isa, dalawang kontrabida makakaharap niya dito, kundi napakarami. Matapos manalo bilang Best Supporting Actor sa 50th Metro Manila Film Festival para sa Green Bones, mas motivated at inspired daw si Ruru na paghusayan pa ang pagganap bilang si Lolong.
Ito raw kasi ang isa sa mga proyektong minahal niya ng husto at nagpabago sa kanyang buhay. Naibalik nito yung drive, yung passion ko sa craft ko. So, I guess this time parang mas buo na siya sa utak ko. Mas kaya ko na siyang gawin, mas mahal na mahal ko itong ginagawa ko. Sa MediaCon ng Kapuso Adventure Serye, ipinakilala na rin ang cast. Ang ilan nagbabalik at ang ilan mga bagong makakalaban at magiging kakampi ni Lolong. Kabilang na sina John Arcilla, Jean Garcia, Martin Del Rosario, Paul Salas, Rocco Nacino, Rochelle Pangilinan, Noni Buencamino, Leo Martinez, Nicky Valdez, Mikoy Morales, Rojun Cruz, Clea Pineda at marami pang iba. Siyempre, nariyan din ang kaibigan at kasangga ni Lolong, ang buwayang si Dakila. Mas malaki talaga siya, in a way. At the same time, mas malaki yung cast. Before, parang nasa 12, 14 lang yata yung main cast. Pero ngayon, I guess parang umabot na kami 50 plus. Nagbabalik din ang love interest ni Ruru na si Elsie, played by Shaira Diaz. Sa Season 2, masusundan ang kanilang love story at masasagot din ang ilang katanungan. Doon sa mga years na nawala kami, kailangan namin ipakita yung maturity ng bawat characters dito. Si Elsie dito, teacher na. Si Bokyo dito, pulis na. Si Lolong, may iba't ibang trabaho siyang pinapasok. So, nakakatuwa kasi hindi kinalimutan din ng writer na i-include yung growth ng mga characters namin. Si Ruru at ang iba pang cast nag-training pa ng Filipino martial arts para raw mas ma-highlight pa ang sarili nating kultura. Unahin natin yung sariling atin. And yun yung gusto kong maibahagi sa kabataan ngayon, na meron tayong ganito at pwede natin ito maipagmalaki. Mas lalong mabubusog yung mga mata ng audience visually kasi ang lawak na nung pwede namin ikutan din. Iba-iba, hindi lang paulit-ulit. So yun yung nakaka-excite doon. Sa January 20 na magsisimula ang Lolong Bayani ng Bayan sa GMA Prime. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nauwi sa trahedya ang pagbabakasyon lang ng isang Pinay sa bansang Slovenia. Pinatay siya sa saksak at ang tinuturong sospek, asawa niyang Slovenian. Nakatutok si Mari Zumali. Nitong Disyembre, nagbakasyon ang Pilipinang si Marvil Facturan sa Bled, Slovenia, ang tinubuang bansa ng napangasawang Slovenian. Pero nauwi ito sa trahedya nang nitong 29 ng Disyembre natagpo ang patay sa saksak si Facturan sa kanilang pinagbabakasyonan. Ang suspect, ang sarili niyang asawang kinilalang si Mitya Kotsiancic. Mula doon sa mga report ng na nakalap ng pulis, ang narinig ay may away na dito na napunta sa pagsaksak sa biktima. Sabi ng pulis, pagpasok nila doon sa apartment, patay na yung biktima. Wala nang buhay. Nadatnan daw ng mga pulis ang suspect sa lugar at agad siyang inaresto at kasalukuyan nakakulong. Ayon sa DFA, natapos na ang isinagawang autopsy sa labi ni Facturan at nakipag-ugnayan na rin sa ina ng biktima ang ating embahada roon. Umaasa silang may uuwi na ang labi ni Facturan sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas, umalis daw ang biktima gamit ang tourist visa kaya di na sumailalim sa kanilang training si Facturan. We conduct counseling for the spouses of foreign nationals. Kung saan tinitingnan namin yung background ng foreign spouse at nagbibigay kami ng certificate para makaalis sila dito. Tinitingnan namin kung may criminal record ba yung foreign national or kung may pang ibang concern that may require parang additional counseling ng Filipina. Unfortunately, hindi siya pumasok dun sa ruta na yun. Tiniyak ni Ambassador Evangelina Lourdes Arroyo Bernas na kanilang tututukan ng kaso. Unang-una para siguraduhin na maiuwi yung mga labi ng biktima. At pangalawa, na syempre may hustisya na mangyayari. Patuloy naming sinusubaybayan at maganda yung ugnayan namin sa pamalahan
ng Slovenia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Sabay na pinanood ni na Sofia Pablo at Alan Ansay ang world premiere ng bago nilang GMA Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail sa gitna ng pagsalang sa GMA Integrated News interviews at bukod sa real score ng dalawa. Nag-open up din si Sofia sa kanyang family issues at naputol na communication with Jillian Ward. Yan ang chika ni Nelson Canlas. They did everything to make me feel na hindi ako kulang. Naging emosyonal si Sofia Pablo sa pag-upo nila ni Prinsesa ng City Jail co-star Alan Ansay sa GMA Integrated News interviews nang matanong tungkol sa pinagdaanang challenges sa murang edad. Nagkwento siya tungkol sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at doon niya naintindihan ang iba't ibang mukha ng pagmamahal. Why is it making you cry? Wala lang, kasi I'm just really proud na natanggap ko siya. I just really supported them kung ano yung magpapasaya sa kanila. Even if it will mean na hindi kami kompleto. Iba po, diba kapag nagka-stepsister, ay half-sister, parang, bakit? Ayoko. Ba't ka magkakaanak dyan? Ako, I was happy pa. Nung nagka-half-sister ako, I was really happy na, oh, kasi everyone deserves to be happy. Like, di ko naiintindihan yung mga bata na ipagdadamot sa magulang nila yun. Para kay Sofia, kasabay ng kanyang pagtupad sa kanyang pangarap ang pagsanga sa pagtupad din ng pangarap para sa kanyang ina na magkaroon ng restaurant. Tinalikuran daw kasi ng mami ni Sofia ang sarili niyang pangarap na maging chef para alagaan siya nang nagsisimulang mag-artista. Pagmamahal din sa pamilya ang nagtulak kay Allen para pasukin ang mundo ng showbiz. Buo daw ang kanyang pamilya pero magkakalayo dahil OFW ang ama at subsob sa trabaho ang inang guro. Lagi ko po sinasabi yan kay tatay na mag-iipon ako para hindi na siya magbarko. Pag nakapag-ipon ako magpaparal sa mga kapatid ko, tutulungan ko sila. Kasi gusto ko rin maramdaman po ng mga magulang ko yung masarap na buhay. Naging honest din si Allen tungkol sa kanyang feelings para sa other half ng Althea Love Team. Ano ba kayo ni Sophie? Kami po. Alam po ni Sophie na... Or there's something personal? Ikaw ang tatanungin ko, ikaw ang lalaki. Okay. Alam po ni Sophie na gusto ko siya. And alam din po ni Mami at ni Tito na gusto ko po si Sophie. Gandun lang. Opo. Sinabi ko po yun. Bakit bawal pa ba siyang ligawan? Bawal siyang ano? Ano po, basta sabi naman ni Mami po, darating din daw po yung tamang oras para doon. And ayoko naman din pong i-pressure si akin. And for the first time, napag-usapan namin ang isang dating kaibigan ni Sofia. What's the score between you and Jillian Ward? Actually, lagi po siyang natatanong sa akin. And I've always said na hindi kami magkaaway, hindi lang kami magkasundo or something. Pero the truth is, I say that para iwas issue na sa amin both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na. And I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. But you were so close before. Yes. Gulat na lang ako, biglang hindi na. Ganun yung nangyari sa amin. And after nun, we never talked anymore. We're close, tapos biglang wala na. Basta? Like literal, wala na. In a snap. Wala pong buwelo na ilangan. Literal, stop. You never mediated for them? Parang wala pong naglalakas loob. Kasi pero recently, nasa AOS kayo pareho. At nagka-picture pa kayong dalawa. So you never, sa bagay, kasi mabilis lang yun eh. Mabilis lang po. Yun nga po. Kaya I always say, hindi, kasi ayoko na rin na nai-issue po kami both. Lalo na parang pareho kaming nasa peak ng careers. Nagsimula raw ang kanilang hindi pagkakaunawaan noon pang panahon ng Season 1 ng Prima Donnas, pero di niya naikwento kung ano ang dahilan. People should just stop making an issue po about it. Like kung hindi kami okay, I don't see any problem with it. Kumbaga, it's normal. You can't force friendship to reconcile out of nowhere. Lalo kapag wala pa kayong reasons na, parang hindi man reasons, pero wala pa kayong ways na, paano nga tayo magkakayos? Eh, walang gusto na,
anong nangyari. Nabanggit din ni Sofia na nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan kay Will Ashley na nakasama niya sa Prima Donnas at ngayon kasama niya sa prinsesa ng City Jail. Will and I also didn't talk for 4 years. He would just greet me on my birthday. Nagte-thank you naman po ako, pero bukod doon pag nakikita kami, invisible. Ganun yung... Okay na kayo? Yes, kasi before po we started taping, we talked. Yun po yung point ko na, I think darating naman din yun with Jillian, when the time is right, kapag may taong nag-start na, ba't di kayo mag-usap? Kasi yun po yung nangyari with Will, naging okay kami kasi we both wanted to be okay na. And now is not the right time yet, since kahit ako, labong-labo rin ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ni Jillian Ward kaugnay ng mga sinabi ni Sofia Pablo. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Analiano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.